Breaking news, heto na sa wakas, grabe kakapasok lang na balita. Nagulantangan lahat dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Badong Arateles. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Ang daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arateles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, hulugan na expose. Ito po ni ng dati nating kinamumuhian. Dating kinamumuhian, ngayon po ay kinalulugdan, hindi naman. Na si Saldico. Yan po naman talaga yung totoo natin sinasabi, di ba? Ang makakapag-expose lang po ng mga sindikato, yung mga kasabwat din nila. At wala na pong ibang masasabi natin kasabwat kung ditong si Saldico. Okay, pag-usapan din po natin, naawa po ako sa mga tagapagtanggol, yung mga bayaran. Kinakailangan po nilang ipagtanggol, hindi po sila pwedeng manahimik, no? Kaya yan, iisa-isay natin yan. Hindi ko po sinabing bayaran si Arnold Clavio, pero nahalata nyo naman. Papasadahan natin kung paano po nila pinagtatanggol. Hindi natin sinasabi na at isa pa pong nakakaawa itong mga dilawan at mga makakaliwa, no? Na-expose po sila sa tao na hindi naman talaga sila tunay na anti-corruption. Tandaan nyo po, lahat po ng expose tungkol po sa corruption, lalong-lalo na dito po sa flood control. O flood control pa lang po tayo hanggang sa kasalukuyan, no? Ay panay mga katropa pips, no? Yung sindikato ng gobyerno, panay mga katropa nito ni BBM, di ba? Ayan po, BBM, Martin, Saldico, Amina Pangandaman, yan sila Bunuan at iba pang mga engineers at yung mga contractors. Lahat po yan, magkakasabwat po yan para nakawan po ang Pilipinas, no? Ngayon, mahirap po to kasi wala pong nababanggit na Duterte, di ba? Pero sa ayaw nila sa gusto ang makikinabang nito. Ito ang dilema ng mga dilawan, kakamping at makakaliwa eh. Ayaw dahil ang Duterte lamang yung tunay na nag-oppose o tunay po na oposisyon dito sa Marcos government. Naturalmente, pagka ang Marcos government ay pumantot, no? Nawala yung amor ng tao. Natural, yung tunay na nakikita ng tao na siyang kontra BBM, yun po yung makikinabang nung galit ng tao dyan, no? Kasi dalawa lang naman yan, eh. Kakampi mo si Marcos o hindi. Paano yung mga alanganin? Paano po itong mga nagkukunwaring oposisyon na mga dilawan, kakamping at mga makakaliwa? Doon po sila nalulusaw sa alam niyo, sa totoo lang, itong dilawan, no, makakaliwa o ano, hindi naman mga anti-corruption talaga yan eh. Hindi, pasensya na sa masasabi ko Kasi alam nyo kung anti-corruption kayo, nakikiisa na kayo rito. Pero alam nyo nakikiisa kayo, pero ano yung sinasabi ninyo? Hindi pwedeng maupo si Sara Duterte bilang presidente. Ang layo ng topic nila, di ba? Kung ano yung mga nire-reveal ngayon, ang mga dilawan sa mga Duterte sila. Pero sa totoo lang, ang kapal naman po talaga ng pagmumukha natin kahit papaano. Kasi dati galit na galit kayo sa mga Marcos. Halos ang mga Marcos murahin ninyo. Halos ang mga Marcos ipakulam ninyo. Halos ang mga Marcos ganito, ganto, ganyan, ganyan. Kung makapagsalita kayo ng masasakit, sobra-sobra sa mga Marcos. Ngayon, yung mga Marcos ay nasa posisyon at binigyan kayo ng konting pabor. Ayan na. Mga Duterte naman ang binabanatan ninyo. Huwag niyong sabihin kapag ang mga Duterte ang nakaupo, ulit, baka bigla kayong bumait. Pero sa tingin ko, hindi. Hindi na rin papayagan ng mga Duterte na makalapit to sa kanilang gate.
'Di ba? Kasi kung tunay talaga sila na anti-corruption, hindi sila ganito kumilos. Hindi sila ganyan kumilos. 'Di ba? Halos hindi nga nila mapaglaban kung ano yung mga lumalabas na issue ngayon. Halos hindi nila masawata. 'Di ba? Kasi ang gusto lang naman talaga nila is makabalik sa kapangyarihan. Gusto nila na maulit ang dilawan power. Yung dilawan power na alam naman natin na wala din namang nagawa. Totoo naman po yun. Wala naman din po kayong nagawa. Okay sana kung magsasalita kayo na meron po kayong nagawa. Ang problema, wala namang kayong nagawa. Diba? Pwede tayong magyabang kung meron kayong nagawa, ano ba ang inyong nagawa? Oh, sa mga dilawan na naupo, meron po bang nagawa? Kung makapagsalita kayo, puro lang kayong ngawa. O, diba? Kaya para sa akin, gusto nyo lang makabalik sa kapangyarihan. Kumbaga kasi ang kasiraan ng Marcos at kasiraan ng mga Duterte, nagkikredit yan sa mga dilawan. Totoo yan. Sa kanila nagkikredit yan. Kapag si Marcos natanggal yan pagka-presidente at si Sara Duterte ma-impeach yan sa pagka-vice president, matanggal yung dalawang yan. Bumagsak ang mga Marcos, bumagsak ang mga Duterte. Sino ang makikinabang dyan? Dilawan. Kaya yung mga dilawan na yan, di ba? Alam naman natin yan. Nako. Pamanggulo lang yan. Gusto lang nila makabalik sa posisyon. At lalong-lalo na ngayon. 'Di ba? Mas ano sila sa sarili nila. Kumbaga parang tiwalang-tiwala dahil may nakapasok sa kanila sa Senado. Dati kasi 8 diretso sila eh. Diretso hindi nanalo. Isa lang yung nakapasok. 'Di ba? Ngayon may nakapasok na. Nasama pa sa magandang bilang ng top 12 sa senatorial. Kaya siguro kumpiyansa sila tapos meron pang naging congressman. Parang iniisip nila malapit na tayong bumalik. Ito na ang tamang panahon. 'Di ba? Parang gusto nyong mangyari 2 birds hit by 1 stone. Ng taong bayan. Komplikado masyado yung komplikado masyado yung kanilang pinararating sa taong bayan. No? Sinasabi nila na sila ay anti-corruption. At ang lahat po ng nagsasabing corrupt ay mga kakampi lahat ni Marcos, pero pilit po nilang idinadama yung mga Duterte na wala naman po kahit isang nagbanggit, no? Wala po ni isang nagbabanggit ng pangalang Duterte. Ayun nga. Kaya nakikita po ng tao na pilit hindi naman dinadamay. talaga kung bagkus, hindi naman talaga sila pala mga anti-corruption, kundi anti-Duterte lang sila. Kaya nga yun yung nakakainis Sa investigasyon, yung mga testigong lumalabas, wala namang dinadamay na Duterte. Pero ang problema sa mga damuhong yon, no? Sa mga damuho na galit sa mga Duterte, lalong-lalo na yung mga dilawan, talagang dinadamay nila, gusto nilang mapasok ang Duterte sa usapan. Sinisisi nila yung nakaraang administrasyon na napakalayo ngayon sa issue. Kasi kung ang mga Duterte ay kasabwat dyan, kung merong katarantaduhang ginagawa ang mga Duterte simulat sa pool, sa tingin nyo ba pababayaan ni PRRD ang posisyon niya bilang presidente noon sa gobyerno? Hindi niya pababayaan yan. Parang yung mangyayari ngayon na nagiging bilibalita, nagiging chismis-chismis, magkakaroon ng term extension? Totoo ba yun? O magkakaroon ng martial law? Totoo ba yun? O patatanggal si VP Sara para ang makapasok sila pa rin? Parang ganon? Yun yung nagiging chismis ngayon. Yung mga bagay na nagiging chismis ngayon, dapat ginawa na yun ni PRRD na kayang-kaya niya namang gawin noong mga panahon niyang yun. Dapat hindi niya na ibigay sa ibang tao ang posisyon ng pagiging presidente. Nandiyadyaan naman si Inday Sara para sumalo doon sa posisyon ng pagiging presidente. Pero bakit nagpalaya sila nung panahon na yun? Dahil alam natin yung mga ganun wala namang tinatago. Hindi sila natakot bumaba. Wala silang pakailam. Di bahala ka kung ano maiimbestigahan mo rito. Kung meron kang matutuklasan dito, bahala ka, ibulgar mo. 'Di ba? Hindi natakot yung mga Duterte. 'Di ba?
Kaya yung sinasabi nilang ang mga Duterte ganto, dinadawit sa ganito, ganto, ganyan. Ang dami pong paraan para ang mga Duterte hindi masama sa ganyan, hindi sila mapaghinalaan kung meron silang ginagawa. Yung posisyon pa lang sa Malacanang, may posibilidad na hindi na nila ibigay yun. Pero hindi ganun ang nangyari. Diba? Pinaubaya nila yun. Kaya nga si Bongbong ang naging presidente. Kasi kung si Vice President Sara Duterte at si PBBM ang maglaban ng presidential, ang laki ng laban po talaga ni BP Sara. Kasi nga syempre, di ba, kay Lenny nga natalo si PBBM eh. Kay Lenny pa lang yun ha. Lalo na kaya si BP Sara kung makakalaban niya. Oh, pero hindi tumakbo si BP Sara ng presidente. Nag-vice president siya. Hindi rin itinulak ni Tatay Digong si BP Sara na maging presidente. Kung tinulak man, siguro hindi naman talaga nangyari. No? Pero ayaw nga patakbuhin ni Tatay Digong si BP Sarang presidente. 'Di ba? Dahil mabigat nga rin na pasanin. Oh. Kaya para sa akin, yung mga Duterte dinadamay lang dito, gusto lang nilang masira at ayaw nilang maupo si BP Sara dahil baka maulit na naman yung naging higpit na ginawa ni PRRD noon. Pro magnanakaw pa nga tong mga to, no? Kasi hindi nila makondina eh. Hanggang ngayon po. Oo, hindi nila makondina. Yung mga dilawan na yun, hindi nila makondina kung sino yung mga binubuga ngayon. Kung sino yung mga nire-reveal. Hindi nga nila mabanabanatan eh. Diba? May narinig ka ba sa mga bunganga ng dilawan na yan na binanata nila lahat ng mga nireveal ng testigo? Wala! Sila, mababagal sila mag-isip eh. Kung ako sa dilawan at saka sa ano, putya, babanat na ako. No? Anti-corruption pala kayo, nilalantad na kung sino yung mga mastermind ng corruption, tapos kayo, Duterte pa rin. Kawawa talaga kayo. Ngayon, hindi nyo po pwedeng sabihin sa tao yan eh. No? Ang tao po, simple lang. Alam na po ng mga tao noon pa. Tamang hinala na yung mga Pilipino. Kilala na nila yung mastermind. Ang kinakailangan lang nila, kumpirmasyon. Kumpirmasyon mula kanino? Kumpirmasyon po mula po sa mga kasabwat. Mula po sa kasama sa sindikato. Oh. Si Saldi ko, ang tingin ko, third in command to. Pangatlo sa pinakamataas sa sindikato tong Saldi ko na to. Hindi ko po yan sinasabi na hindi magnanakaw. Magnanakaw po yan. Pero kasi magkakatigit yan, di ba? Halata naman, kita mo naman, yung ngitian nilang dalawa. Ano ba pindot ko yun? Yung magnanakaw na katabi ni Hesus Kristo nung pinako sila. Yan po ang mapag-uusapan natin. Pero bago yan, pindot na, okay? Matakin mo, nagsisimula pa lang. Isa-isahin po natin. Ano po yung sinabi ni Saldi ko sa kanyang part 2? Ang sinabi ni Saldi ko, pinatotohanan niya. Ang sinabi po ni Saldi ko, tinukoy na po, di ba? 100 million. Ang sinasabi na insertion. Ngayon, kung may 100, billion pala, billion. 100 billion na insertion. Pagkano ang binigay kay BBM? Ito po, ayon kay Saldi ko to, ha? Ang binigay nila kay BBM ay 25%. So, 25 billion. Pucha. Ang laking pera nun. Yung pong 35 maleta, no? 1 billion mahigit. So, ilang balik yan? Yan, 25 billion yan. Yan yung sinasabi ni Lacson dati. Eto si Lacson nakakatawa kasi lagi niya pong pinagtatanggol si BBM. Pero sinasabi niya, hindi ko pinagtatanggol yung presidente ha. Pero binabanata niya si Saldi ko. Okay. Yung munang mga sinabi ni Saldi ko, ang diniliver nila na pera po na nakalagay sa maleta, diniliver nilang pera, 25%, 25 billion. Yan po ang share ni BBM. Wantakin mo kung maririnig natin yung mga billion na yan, no? Diba? Alam natin, pera ng taong bayan, wala naman silang pera na ganyan eh. Diba? Yung billion na yan, diba? Pera ng taong bayan, pinaghirapan ng taong bayan, no? Parang sila lang yung nakinabang, sila lang yung diba parang kawawa yung mga nagtatrabaho. Bayad ng buwis, tapos ganyan lang yun nangyayari. Buti pa sila pinagpaparti-partihan lang nila, no? Pero kung tutuusin, yung mga perang yan, kung yan ay nagamit sa maayos na paraan, ang dami na sigurong napagawa dito sa Pilipinas. Hindi na mukhang kawawa ang Pilipinas. At marami nang mahihirap na matutulungan yan. Diba? Maraming magiging maayos dyan.
Alam nyo, para mahugasan na lang yung kasalanan nyo, yung mga perang yan, ipunin nyo, pamigay nyo na lang sa taong bayan. Hindi. Hindi, sa mga, di ba, mas maganda, joke lang yun. Mas maganda ibigay na lang yan sa mga institusyon, mga eskwelahan, mga ospital, di ba? Kaso nga lang, suntok sa buwan kung gagawin nila yan. Di ba? Talagang yung perang yan, no, pag nadidinig natin, ganun kalaki. 100 billion Grabe. na insertion, no? 25 billion. Oh, yan muna, no? Tapos sinabi niya rin, tama si Gutesa. So, sinabi niya. ang sinasabi ni Lacson nung una, eto sinasabi nila, si Gutesa lang yung nagsasalita tungkol kay Martin. Martin lang, di ba? Ngayon, hindi na si Gutesa na lang. Eto na si Saldico mismo, yung involved mismo. Yung isa sa mga pinagpapasahan. Ang hindi ko lang gusto, na ginagawa ni Saldico, nililigtas niya sarili niya. Oo. Hindi mo pwedeng iligtas ang sarili mo dahil po siya, hindi kami maniniwala sa iyo na wala ka diyan. Kaya nga yung sinabi ko Sir Badong siguro yung ibang sinasabi niya is pwede nating paniwalaan, pero doon sa narinig ko nga na wala daw napunta sa kanya, doon ako hindi naniniwala. Oo, hindi ka naman siguro magtsatsaga ng gano'n at hindi mo isusugal yung pangalan mo kung alam mong wala kang pakikinabangan. Kahit si Sir Badong, alam ni Sir Badong, di ba? May aso ba na kinagat yung ulam na hindi nalawayan? Ha? Pag ang aso kumagat sa ulam, nalawayan niya yung ulam na yun. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, may nagko-corroborate na dito kay Gutesa. Yung usapin ni, alam mo, ito si Ping Lacson, nagbibigay ng mga palaisipan para pagdudahan si Gutesa. Sinasabi, kung wala yan, si Lacson, walang transparency. Bakit yan. Rimowa pa? Mahal yun, 100,000. Ito po yung kasagutan. Kasi nga, 25 billion yung diniliver kay BBM. Kung mumurahin pong maleta yan, isang gamitan lang yan, sira na. Mas obvious wasak agad. kung bibili ka lagi ng maleta, di ba? Hindi, tsaka mas maganda yung mamahalin talaga. Hindi, mas maganda yung mamahalin talaga para hindi masyadong halata. Di ba? Mas pagmamahalin, mayayaman ang may-ari niyan, syempre. O kanino nyo i-deliver yan? Syempre, kung i-deliver yan sa may pera, walang imposible kasi mamahalin yan kung mayaman yung pagdidelibera. Pero kung puro ganyan lang yung maleta na mga simple lang, parang ganito, pwede mong paghinalaan yun. Tsaka syempre, mabigat ang bilyon. Bibili ka ba ng mumurahing bag? Mamaya masira agad yun, mawasak. Tapos sumabog yung pera. Syempre, bibilin mo yung mamahalin na, yung matibay. Na kahit na barko ang ilagay mo, hindi masisira. Di ba? Ila Gutesa ay mga around 1 billion mahigit. So at least 25 billion na magagamit na yung matibay na maleta. Di ba? Napapabulaanan yung mga pinagsasabi mo, Lacson. Yung tinatanim mo na, yan lang ang sinasabi nila Hindi nila kayang sagutin. Tataniman lang nila ng duda para magduda kayo at sabihin na hindi nagsasabi ng totoo. Hindi naman nila masabing hindi nagsasabi ng totoo. Kaya yan po. Tapos may part 3 at may part 4. Yun yung pinaka, no? Nagdi-deliver, ang diniliver kay BBM ay 25 billion. Pero para sa akin, para mas kapani-paniwala kasi madami kasing nagsasabi na ganito na hindi sila naniniwala yung iba. Hindi naman kasi mawawala yun Mas maganda siguro kung mag-live na lang si Saldico sa video. Di ba mga katunay? I-live niya na lang yung sarili niya. Huwag niya nang kunan ng video. Ibig sabihin, huwag na siya maglabas ng video lang. Mas maganda yung naka-live siya. O kaya nagpapa-interview na lang siya. Kahit via Zoom. Di ba? Kasi medyo nagkakaroon pa rin ng side comments sa kanya. Baka AI siya. Baka kasinungalingan lang siya. No? Baka mamaya sabi ni Saldico, AI lang yan. Hindi ako yan. Mamaya makumbinsi siya na gano'n na hindi na siya bumaliktad. Bawiin niya yung testimony niya. Mas maganda talaga is magpa-interview na lang siya. Okay, maglabas siya ng live video na nagsasalita talaga siya. Doon talaga. Kaso yun ang hindi niya ginagawa. Kaya, kumbaga itong video, malaki din naman ng tulong kahit paano, pero nagkakaroon ng palaisipan. Nagkakaroon ng mga pagtatalo kung ano ba talaga, tunay ba talaga yung ganito. Pero sinasabi naman ng karamihan tunay. Kahit naman ako para nakikita ko tunay, may anino. Di ba? Ang AI, wala namang anino.
O tapos yung mga galaw ng muka, talagang basta, 'di ba? Basta hindi ako marunong umano sa AI, pero yung mga eksperto din na iba, sinasabi nila na totoo daw. 25 billion. Ang nag-deliver yung mga tauhan ni Saldico. Kasama na rin si Gutesa. Kaya ang linaw ng sinabi, tama ang sinabi ni Gutesa. So yung pinanumpan, kaya nga iniisip ko, hindi kaya may basbas ni Saldico yung paglabas ni Gutesa? Ito, tamang hinala na lang ako dun. No? Kasi, di ba? O, yung sinasabi nila na hindi pinatawag ni Lacson, hindi kasi pinatawag ni Lacson eh. Yung tinutukoy ni Gutesa ng mga pangalan na kasama niya, yung pinakatao, yung kanang kamay ni Saldi pagdating sa mga pagde-deliver at pagtanggap ng pera. Yan yung question sa iyo, Lacson, eh. Bakit hindi mo inimbitahan yung mga tao na yan eh? Oo. Yan yung... Wala yan, si Lacson, huwag na natin asahan yan. Pakibanggit lang po, baka may nakalimutan pa ako doon sa laman ni Saldico. Ngayon, aatakihin natin, sasagutin po natin yung script nila. O may mga script na pong pinapaliwanag eh. Yung script na, ang pinakabanban na pagtatanggol yung kay Vince Dizon eh. Diba, sabi ni Vince Dizon, kanina na natin yan. Sa kaninang, kagabi, na aking vlogs. Pero ulitin ko lang, pinakabanban na paliwanag yung kay Vince Dizon. Sabi ni Vince Dizon, hindi po pwedeng kasangkot ang Pangulo dahil siya nga yung nag-expose, di ba? Nasagot na natin yan, nasagot lang natin dyan, simple lang. Pag umutot, kadalasan yung umutot, siya yung unang nagre-reklamo. Baho. Minsan, pag dati may nakita ko niyan eh, yung nag-amoy tae sa eskwelahan. May nagsalita, "Ma'am, amoy tae." Pero ang nagsasalita yung amoy tae. Yung talagang tumae talaga. Hindi naman natin direktang inaano, no? Nagbigay lang tayo ng parang pahintulad, di ba? Kay Sir Badong kasi may umutot. Parang gano'n. Kung sino yung umutot, siya yung nagsasalita. Parang gano'n. O naman, sino yung parang kasi sinasabi ng iba, parang ang nagiging komento, parang inunahan lang talaga ni ano na parang gano'n. No? Pero ako, di pa rin ako direktang nag-aakusa. Hindi ako nag-aakusa. Binibigyan pa rin natin ng dahilan. Diba? Kahit pa paano. Oo. Pero syempre, sinasabi nga nung ibang mga tao na, inunahan mo lang yan. Diba? Para to play the innocent role. Sabi nila yun, ha? Hindi ako, ha? Asahan nyo. Dahil wala pa nakakaamoy. Siya yung pinakamalapit sa utot, eh. Asahan nyo yung umutot yan. Yung una nagsabi ng mabaho. Hindi po pwedeng ligtas na si BBM at sasabihin ni Vince Dizon, hindi lang kayong matalino. Matatalino rin kami. No? Pwede ka naman maging magnanakaw na ikaw ang unang pumalag. Eh. Parang utot nga yan. Pag sinabi ba ng tao, ang baho naman, sino umutot? Hindi na siya ang umutot? Ganun lang yun. Okay. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon. At ang video na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunayan, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.